kauna-unahan sa Pilipinas. Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Martes na tayo ngayon. Ika-16 ng Disyembre 2025. Nako, 9 days to go. Christmas na. Mga ninong at ninang. Gcash na lang. Sa ulo ng ating mga balita, BICAM para sa 2026 national budget sinuspende. Nagkaroon kasi ng deadlock sa budget cut ng DPWH. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na rin ngayong araw. Pambansang pulisya magpapatupad ng one-strike policy laban sa indiscriminate firing. Simbang gabi nagsimula na rin, mga Katoliko dumagsa sa mga simbahan. Lisensya ng driver na nakit ng amang nangangalakal habang kasamang anak sinuspende ng 70 araw. Amihan Easterlies patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Maulang Christmas week, inaasahan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng mga balita, patuloy na magdadala ng pagulan ang Northeast Monsoon o Amihan. Yan din ang easterly sa malaking bahagi ng bansa habang nananatiling mababa ang tsansa na may mabubuong tropical cyclone ayon naman sa Pag-asa. Sinabi ni Obet Madrina ng Pag-asa, dalawang weather systems ang makakaapekto nga sa bansa, yung Amihan na bahagyang lumakas pa at magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, partikular na sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa norte, habang ang easterlies naman ang makakaapekto sa eastern parts ng bansa, partikular na sa Bicol Region. Marahay nga aga, Diyos marahay nga aga sa mga kababayan natin dyan sa Bicol, ha? At ilang bahagi ng Eastern Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Sinabi ni Badrina na asahan naman ang magandang panahon sa ilang bahagi ng Luzon, ngunit may tsansa pa rin ng mga pag-ambon. Asahan naman ang localized thunderstorms o localized weather conditions sa Visayas at Mindanao. Samantala, hindi rin inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na maging maulan ang Christmas week o ang panahon ng linggo ng Kapaskuhan. Dulot ito ng LPA na maaaring mabuo sa silangan ng Mindanao sa Christmas week at maulang panahon na maaaring maranasan mula December 19 hanggang sa mismong araw ng Pasko sa December 25. Iba yung pag-iingat po ang ating pinapaalala sa ating mga kababayan, ha? Saka malamig na ang panahon kaya ilabas nyo na yung inyong mga magagandang jacket, ha? Naka-heightened alert na ang lahat ng mga police unit sa buong bansa para sa pagsisimula ng simbang gabi ngayong araw. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., mahigit sa 70,000 mga pulis ang idineploy sa mga paunang sambahan at matataong lugar para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga magsisimba. Kaugnay nito, pinagdingdin ng PNP ang foot patrol checkpoints, ganti ng mobile units na itatalaga sa paligid ng mga simbahan, pati na ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at otoridad ng simbahan para naman sa crowd management. Pinaalalahanan din ng Nartates ang publiko na maging mapagmatyag, ingatan ang kanilang mga gamit at i-report agad ang anumang kahinahinalang
aktibidad na masusumpungan. Magandang umaga, Pilipinas! Muling binuksan ng Malacanang sa publiko ang Kalayaan Grounds para sa mga magsisimbang gabi simula ngayong araw, December 16 hanggang December 24 yan. Bahagi ito ng Tara sa Palasyo 2025 kung saan matapos ang simbang gabi, magbibigay din ng libreng almusal para sa mga dadalo sa misa tulad ng puto bumbong, may bibingka, may fishball, kikiam, mainit na kape at iba pa. Tuwing alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi naman, maaaring maranasan ng publiko ang carnival rides at libreng makakapanood ng pelikula na ipalalabas sa Kalayaan Grounds hanggang December 23. Nagdeklara naman ang Communist Party of the Philippines o CPP-NPA ng 4 na araw na unilateral ceasefire bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Ipatutupad ang tigil putukan mula December 25 hanggang 26 2025 at December 31 ng 2025 hanggang Enero 1 sa 2026. Sinabi ng CPP Central Committee Information Officer na si Marco Balbuena, inatasan ng mga unit ng NPA itigil ang lahat ng mga offensive operation laban sa militar sa mga nasabing petsa. Ngayon man, nilinaw ng CPP na mananatiling naka-alerto at nasa defensive position ang kanilang mga puwersa dahil umano sa patuloy na operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP kahit na meron na silang idineklarang ceasefire. Inatasan din ng mga kasapi ng NPA na makipagtulungan sa mga lokal na komunidad at maging handa sa anumang mga pagkilos o tumugon sakaling may banta sa kanilang seguridad sa panahon ng tigil putukan. Relevant pa bang NPA ngayon? Wala naman miyembro na ito. Tatlo na lang yata eh. Hindi naman kumasa ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa deklarasyon ng Communist Party of the Philippines ng 4-day holiday ceasefire. Ayon kay Undersecretary o Assistant Secretary Arsenio Andolong, spokesperson ng DND, ang tungkulin ng militar ay tuloy at hindi dapat na nahihinto batay sa panahon o okasyon gaya ng Pasko o Bagong Taon. Sinabi ni Andolong, patuloy silang makikipagtulungan sa Philippine National Police para mapanatiling kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Tinawag din itong propaganda stunt lamang ng grupong terorista ang naturang deklarasyon ng tigil putukan. Kaagdan nito muling nanawagan ng mga opisyal sa mga natitira pang miyembro ng New People's Army na huwag maghahasik ng karahasan at sumunod lamang sa batas para sa totoong katahimikan. Bantay sarado naman ang Philippine National Police ang nasa 31 mga bawal na paputok ngayong nalalapit ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon sa PNP Firearms and Explosive Office, kabilang sa mga pinagbabawal na paputok ang Watusi. Meron pa bang gumagawa ng Watusi ngayon? Ha? Nako, mag-ingat ho kayo kasi ang problema ho sa Watusi pagka nakain ho ng bata. Ha? Lolo Thunder, Boga, Plapla, Piccolo. Goodbye Philippines, goodbye De Lima, Giant Bawang, goodbye Napoles, Atomic Bomb, Bin Laden at Super Lolo. Sinabi ni Colonel Rex Buyukan, Explosive Management Division Chief ng FEO, bawal ang mapapatok na mahigit 0.2 grams ang pulbura, maging ang mga fuse na mabilis na maupos na sa loob lamang ng 3 segundo. Sino man anyang hindi susunod ay posibleng makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon sa ilalim ng Republic Act 7183. There are continuously those who have expired permits or licenses are continuously applying for their renewal. Pero ang mostly karamihan dito manufacturers natin are located sa Region 3. Region 3 and Region 6. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Sydney, Australia. Magandang umaga din po sa Belgium. Ingat po kayo dyan. Mga misi, sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. May galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Alas 4:15 ang oras sa buong Kapuluan, mamigay na muna tayo ng pera. 9,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ayan, dalawang item yan.
Oh, actually, muntik-muntik ka na pong makuha kahapon, ha? Oh, nakuha na yung item number 1, nakuha na yung item number 2, nakuha na rin kung ano yung ginagawa doon sa item number 1 at item number 2. Magkakaiba lang sila. Yan. Oh, pagtagpo-tagpuin ho natin yan, ha? Ang mga sagot ho ninyo, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Kaya habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap, sagutin po ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 9,000 piso. Magandang umaga, Pilipinas! Target naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na maging purely regulatory body na lamang pagsapit ng 2027. Ito ay sa sandaling maisakatuparan ng privatization sa pamamagitan ng pagbebenta ng Casino Filipino assets. Ayon kay PAGCOR Chair Alejandro Tenco, hinihintay na lamang nila ang resulta ng komprehensibong pagsisiyasat ng Governance Commission for GOCC o GCG. Oras na ito'y maaprubahan, isusumite na ang panukala sa Office of the President para sa pagpapalabas ng executive order o pag-amyenda sa umiiral na direktiba. Sanabi ni Chairman Tenco, inaasahang makalilikom ang gobyerno ng 30 hanggang 50 billion pesos mula sa pagbebenta ng mga Casino Filipino branches. Kapalit ito, mawawala ng pagiging operator ng casino ng PAGCOR at magiging regulatory body na lamang ito. Oras na mangyari ito, bababa na ang direktang kita ng PAGCOR mula sa casino operation, pero bababa din naman ang malaking gastusin ng ahensya mula sa kasalukuyang operasyon. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa Kawayan, Isabela City. Magandang umaga kay Nicole Gomez. Magkakaroon ng 16 na araw na Christmas break ang mga mag-aaral ngayong taon. Haba, ha? Oo, kasi yata starting today, ha? Hindi naman. Sa anunsyo ng DepEd o Department of Education, magsisimula ng bakasyon sa December 20 at babalik ang klase sa Enero 5 ng susunod na taon. Ito ay alinsunod naman sa DepEd Order No. 12 na inilabas ni Secretary Sani Angara na nagtatakda ng multi-year guidelines sa school calendar sa mga pampublikong elementarya, sekundarya, yan din sa mga community learning centers. Ayon sa circular, ang holiday break ay dapat na mangyari sa huling 2 linggo ng Disyembre at ang pagbabalik ng klase ay sa unang linggo na ng Enero. Layunin ng kautusan na matulungan ang mga paaralan na magkaroon ng maayos na pagpaplano sa kanilang mga gagawin at mapakinabangan din ang oras sa pagtuturo. Ayun. Pero ang mga private schools, maaga rin yatang nagkaroon na ho ng pagtatapos ng klase. Ha? Mukhang marami na rin ho ang nasa vacation mood. Binalaan naman ng Philippine National Police ang kanilang mga tauhan at mga gun owner laban sa paggamit ng baril, lalong-lalo na ngayong holiday season. Ayon kay Acting PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., may pinaiiral na one-strike policy sa mga pulis na mapapatunayang sangkot sa indiscriminate firing. Sinabi ni Nartates, zero tolerance ang ipatutupad sa hanay ng pambansang pulisya na walang pakundangang magpapapatok ng baril sa pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon. Itinuturing kasi itong banta sa seguridad ng publiko. Bukod niya sa administrative sanction gaya ng pagkakasibak sa serbisyo, matatanggal din ang mga benepisyo at maaari rin silang maharap pa sa kasong kriminal. Samantalang ito po namang mga sibilyan, makakansila ang inyong lisensya. Delikado kasi yung pagpapapatok ng baril o indiscriminate firing, lalong-lalo na kung kayo naman wala sa firing range. Dapat nagpupunta kayo na range, doon nyo ibuhos yung nyo para nasusunod yung mga safety protocol, ha? Kahit pa putukunin nyo yung baril ng pataas, what goes up goes down. Kung ano ho yung bilis ng pag-akyat ho nito, ganun din ho ang bilis ng pagbulusok pababa. Kaya marami hong tinatamaan ng ligaw na bala. O kayo din, baka magpasko kayo sa loob ng kulungan, better yet wag nang magpaputok. Magandang umaga sa mga taga-Calamba, Laguna. Magpapatupad ang temporary closure order at one-stop and go scheme ang Metropolitan Manila Development Authority sa magiging ruta ng Metro Manila Film Festival 51st Edition Grand Parade
of Stars sa Makati City. Ayon sa MMDA, magpapakalat sila ng nasa 1,000 tauhan na mga ngasiwa sa daloy ng trapiko para sa naturang Grand Parade na may layong 8.4 kilometers at tatagal ng halos 2 oras sa Biyernes na Puyan, December 19. Magiging epektibo ang traffic adjustment mula alas 12:01 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi sa Macapagal Boulevard, Senator Hilpuyat Avenue, gayon din sa Ayala Avenue, Makati Avenue, JP Rizal Street at AP Reyes Avenue. Sa ilalim naman ng Stop and Go Scheme, ang mga dumarang motorista ay pansamantala munang pahihintuin sa mga partikular na linya para padaanin ang parada. Kaya doon sa mga dadayo sa Metro Manila sa mga panahon yan, alamin po yung mga dadaanan ng parada. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sinuspende ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng driver na nanakit ng isang lalaking nakakariton kasama ang kanyang anak na babae. Sa anak ko ng video na nag-viral sa social media, makikita ang paghampas ng driver sa ulo ng nakakariton sa harap mismo ng umiyak nitong anak na menor de edad. Napag-alamang nagalit umanon driver makarang masagi ng kariton ang kanyang minamanehong sasakyan na puting Toyota Hilux. Bilang aksyon ng LTO, inisyuhan na rin ng show cause order ang naturang driver at posibleng tuluyang maribok ang kanyang lisensya. Hindi naman katuwiran kasi na porket nasagi yan, mananakit ka, no ha? Meron namang insurance yan. Pagbibigay din ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, hindi ko konsentihin ng ahensya ang ganitong mga asal sa daan. Marami ho kasing mga driver, nakakalimutan, ang daan po ay hindi ginawa para ho sa mga sasakyan. Ang daan po ay ginawa para sa tao. Kaya dapat ho, prioridad ho natin ang pagrespeto sa mga pedestrian. Ha? Yung iba, dumadaan ka na nga, tumatawid ka na nga sa pedestrian lane, bubusinahan ka pa. Diba? Bastos ho yan. Oo, kaya nga ho, pedestrian, kaya ho kayo binigyan ng lisensya, hindi ho para magkaroon ng, ng pribilehiyong dumaan, o ng karapatan. Yan po yung pribilehyo pala, hindi ho yan karapatan. Mas may karapatan ang tao na dumaan sa lansangan, hindi ang sasakyan. Nakakalimutan niya na ano ngayon kung kariton, yung dumadaan doon nakasagi sa inyo. Di ba? Pairalin ho ninyo ang lamig ng ulo. Ha? At huwag niyong gagamitin na porket kayo may kaya at mayroong kasasakyan, aapihin mo yung kapuspalad. Mamaya mo, si Jesus pala yun eh. Di ba? O ayun. Malamang maperpetwa lang kawalan mo ng lisensya. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today ha? Kunot-no ka ba kapag makapit, malikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga po sa mga taga San Francisco pala ito. San Francisco, Quezon. Diyos marahing aga sa mga kababayan natin dyan po sa Kabikulan, siniliba ng isang 34 anyos na lalaki ang kanyang sarili. Makaraan itong mapatay naman sa saksak ang 14 anyos na pamangkin sa Negros Occidental. Sabi ng pulisya, nakahiga menor de edad na biktima nang bigla na lamang itong saksakin ang kanyang tiyuhin gamit ang kitchen knife. Matapos pasalangin ang sariling pamangkin, umakyat naman sa ikalawang palapag ng bahay ang sospek at dito na nagliyab ang sunog. Ayon sa pulisya, ginamit ng suspect ang gasolina ang ipinakuha nito sa kanyang pamangkin para sunugin ang kanyang bahay at sarili. Kwento ng asawa ng suspect, nagbago ang ugali ng kanyang asawa mula nang bumalik galing Cebu, kung saan ito ay nagtatrabaho ng ilang buwan bilang solar panel installer. Na-depress mo ang kanyang mister ng pagbantaan ng ng pamilya nang nakalaguyo nito sa Cebu na napag-alamang nabuntis niya. Magandang umaga sa ating mga OFW. Tumaas ng 3% ang personal cash remittance o perang padala ng mga Pilipino abroad nitong Oktubre ng 2025. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot ito ng $3.52 billion noong Oktubre at mas mataas kumpara sa $3.42 billion na naitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon.
Sa kalon nito, ang cash na ipinadadala sa bangko, informal channels at remittances in kind umabot ng $32.49 billion sa kabuuang 10 buwan. Ayon naman sa Bangko Sentral, nananatiling pangunahing pinagmumula ng remittance ang Estados Unidos, sinusundan ng Singapore at ng Saudi Arabia. Muli, maraming salamat po sa ating mga OFW. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga po sa inyo at doon ho sa ating masisigasig na mga Midnight Singers. Good morning. Ingat kayo lagi dyan po sa San Diego, California. Ha? Kung pauwi ho kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ito ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. Ha? I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal but tastes and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Tatlong suspect na may kinalaman sa malagim na kamatayan ng graduating student na si Miyuki Kim ng Jensan na aresto na. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumassalam, Kuyang Angel. Makalipas ang 9 na araw mula na mangyari noong gabi ng December 7 ng taong kasalukuyan, ang malagim na pagpatay sa graduating student ng MSU Jensan na si Miyuki Kim, 21 years old, sa kanilang tahanan sa Barangay Apopong, General Santos City. Sa pinakahuling impormasyon mula kay City Police Director, Police Colonel Nicomedes Olaivar, 3 kalalakihan na umano na pawang suspect ang kanilang naaresto sa magitan ng drug bypass operation sa magkahiwalay na lugar sa Barangay Apopong at Barangay Kalumpang ng lungsod, na kinilala sa kanilang mga aliases na Inday, isang lalaki, Aaron at Oblong. Ang isa sa 3 naarestong suspect na si alias Aaron ay nagbigay na ng kanyang public statement. Ayon sa kanya, mga tauhan di umano ng amain ni Miyuki ang may kagagawa ng krimen. Batay sa statement ni Aaron bago ang krimen noong gabi ng December 7, nakasalubong niya umano sa daan ang 2 suspect at inaya siyang sumama at may racket umano sila. Pinapwesto umano siya sa tabi ng STL booth at tumaktong lookout habang pumasok sa pamamahay ng biktima ang 2 kalalakihan. At ilang sandali pa'y narinig niya nang sumisigaw ang biktima na humihingi ng saklolo. Pinabulaanan naman ng isa sa mga naarestong suspect na si Oblong na hindi umano siya ang sumaksak patay sa biktima. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak. DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran Jun, maraming salamat. Ako talaga, oo. Ano bang nangyayari sa tao ngayon? Ano, wala na lang pakundangan kung pumaslang. Magandang umaga, Pilipinas! May nanalo na. Ba, sino kayo itong maswerteng ito, ha? May nanalo na sa tumatangginting na 25.1 million pesos na Lotto 645 Grand Draw. Mega Lotto ito, ha? Mega Lotto 645, ilang araw bago po magpasko. Ang maswerteng mananaya ay nakuha ang winning combination na 10, 21, 23, 30, 01 at 15. Samantala, nananatiling naghihintay naman ng winner ang Grand Lotto 655 na ang jackpot prize ay 212 million pesos na. Matapos na walang makahula sa winning combination number na 25, 54, 15, 38, 45 at 28. Siguro iniintay ho kayo na pumusta para madali na ang naturang premyo. Magandang umaga, Pilipinas!
Doon ho sa mga may lakad ngayong araw nito, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improvement cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ininunsad naman ng SM Investment Corporation ang kauna-unahan nitong libreng e-learning at self-paced bridge course para ito sa mga micro, small, and medium enterprises o mga MSMEs. Itinampok ng SM sa katatapos lamang na training workshop ang iba't ibang mga programa para sa publicly listed companies. Ito po'y ginanap sa SM Ora sa Taguig. Ayon sa SM Investment Consultant at Head of Investor Relations and Sustainability na si Timothy Daniels, ang inisyatibang ito ay hindi lamang para sa record at documentation ng mga kliyente ng SM, kundi para palawakin ang kaalaman at palakasin ang mga MSMEs mula sa iba't ibang industriya. Sa datos, 99.5% kasi ng mga negosyo sa bansa ay mga MSME. At higit na 100,000 sa mga ito ay partner ng SM Group sa kanilang value chain. Higit naman sa 18.5 billion pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiska, meron pang 11 drug personalities ang natiklo. Ito ay sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Arish 41 ng Bagnabigat, Romy. Tagumpay ang isang linggong anti-drug operations ng Cordillera PNP matapos masumsam ang higit sa 18.5 milyong pisong halaga ng iligal na droga at maaresto ang 11 drug personalities. Nagpatupad ng 29 na operasyon ang Police Office Cordillera Administrative Region na kibibilangan ng 5 bypass operations at marijuana eradication operations. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng 49,600 fully grown marijuana plants, 5,000 marijuana seedlings, 61,250 gramo ng tuyong dahon at fruiting tops ng marijuana at 152 gramo ng shabu na may kabuang standard drug price na 18,506,736 pesos. 11 drug personalities naman ang natimbog, 2 nakatalang high-value individuals at 9 na street-level individuals. Ang anti-illegal drug operations ay magkakaiwalay na ipinatupad ng mga operating units ng PNP sa lalawigan ng Benguet, Kalinga, Mountain Province sa Payao at Baguio City. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos Tiagnina. Maganda umaga, Pilipinas! 33 makalipas ang alas 4, ibinaba ng International Monetary Fund o IMF ang projection nito sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas para sa kasalukuyang taon dahil sa mas mahina kaysa inaasahang performance ng bansa at mga banta mula naman sa pandigdig ang kalakaran at mga pamumuhunan. Base sa Article 4 consultation, inaasahan ng IMF na lalago lamang ng 5.1 pala, hindi 51 lalago lamang ng 5.1% ang gross domestic product ng bansa ngayong 2025. Mas mababa ito kumpara sa naunang forecast na 5.4% noong Oktubre. Maging ang inaasahang paglago ng ekonomiya sa 2026 ay binaba rin sa 5.6% dahil sa mas mabagal na paglago ng ekonomiya noong ikatlong quarter ng 2025. Ang nasabing forecast ng IMF ay mas mababa kaysa dating forecast na 5.7 noon namang Oktubre. Alam mo ninyo, may matinding problema ho kasi talaga, no, ha? Paano hindi bababa ang forecast po ng IMF sa economic growth natin? Sa ngayon pa lamang, ang dami na pong mga negosyo ang kung hindi man nagsara, no, ha? Nakakakita ng sangkaterbang problema. Pati ho kasi, mga lehitimong mga negosyante at mga kontraktor apektado nito pong ginagawang paghahabol ngayon dito ho sa mga sangkot sa iba't ibang katiwalian. Di natin sinasabing mali yun. Kaya lang, nandun ho yung takot maging ng mga lehitimong mga negosyante.
bakit ho kanyo? Kahit naman, lihitimo kang negosyante, lihitimo kang supplier, panay ang katok ng mga taga-BIR, kahit yan sinasabing bawal. Ha? Oo. Nandyan din ho yung mga taga-NBI, ha? At iba pang mga agencies na sinasamantala din yung nervyos ng mga negosyante. Marami pong mga contractor ang nagre-report na nahihirapan silang magpa-approve ng certificate mula po sa Insurance Commission. Ha? Dahil nga po sa mga kasalukuyang issue na nagre-resulta naman sa posibleng delay sa pag-a-award o kaya tuluyan ng maporfit ang kanilang mapapanununang bid. Ito pa, isa pang problema. Ayaw ding mag-issue ng maraming mga taga-BIR ng tax clearance. Yung iba gusto man, alam na this. Di ba? Kaya yung iba talaga sabi na, teka muna, sagad to the bones naman yung pakiusap. Yung hinihinging manok sabi nila, wala naman kami ganun kalawak na poultry para mahingan kami ng 3-4 na manok, di ba? Oo. Sabi nila, mabuti pa si Andox, maraming manok. Kami, nakaprease na nga yung ibang account, pinipressure pa para mabigyan ng tax clearance mula sa BIR. Kasi bago ka ho pala mabayaran ng iyong mga claim mula po sa DPWH, kinakailangan kang merong BIR clearance. Katulad din po ng IC certification, marami ding mga kontraktor ang hindi makakuha ng tax clearance. Ito pa, nahihirapan din silang kumuha ng pickup licenses at mayor's permit. Marami hong mga lehitimong negosyante ang nababahala na dahil sa mga posibleng paghihirap na ito sa renewal ng licenses nila mo sa pickup, mahihirapan silang sumama sa mga bidding. Bahagi ho kasi ang pickup clearance sa eligibility to bid sa mga infrastructure project. Pati nga ho mga lehitimong mga negosyante ngayon nahihirapan kumuha ng clearance mula sa pickup. DTI, baka naman pwedeng pakisilip nyo ito. Tapos meron pa, isa pang problema ng mga kontraktor, yung daily bank withdrawal nila na hanggang 500,000 lang. At saka yung mga bank account nila na process na hanggang ngayon hindi pa ho na-actionan ng Court of Appeals. Bagamat ang Court of Appeals naman, gumagawa na rin mga paraan paano ma-expedite ito. Kaya lang, because of the process, di ba? Kinakailangan kunin pa ang consent o ang comment ng Solgen. Ayun, marami ho ang nabibiti ng mga proyekto. So it's either hindi nababayaran yung kanilang mga utang o bahala ng lumaki ang tubo ng utang kesa naman sila'y tuluyang mabaon sa problema. Hirap ho yung mga negosyante, pati ho yung mga legitimate na mga negosyante sa 500,000 na withdrawal limit. Ayun. Ito pa. Yung mga LGU naman, naglabas din ng kung ano-anong mga ordinansa. Kaya bago ka makakuha ng clearance at mga permit, dadaan ka sa butas ng karayom. Ayun, sabi nga nila, teka muna. Paano naman yung negosyo namin? Di ba? Kikita ka ng barya, kukutungan ka ng kaliwat kanan, pagkuha mo ng business permit, wala rin patawad. Lahat gusto magnegosyo. Kaya maraming legitimate contractors ang sinasabing, teka muna, hindi na lang muna yung napapasok dyan sa mga bidding na yan. Sino maaapektuhan ho nito? Di ba? Di yung mga proyekto ho ng gobyerno. Kaya sana ayusin, di ba? Tsaka doon sa mga doon sa mga concerned agencies. Huwag na kayong dumagdag pa doon sa problema. Hinahabol na nga ho yung mga tiwali. Kayo naman, gusto nyo pang magdagdag ng tiwali. Maganda umaga, Pilipinas! Mag-showbiz na lang nga muna tayo. Tambalang Katniel. Uy, talaga? Wish nyo pa magsama muli? Pero meron daw pong isang proyekto. Ayan, tingnan natin kung makakapagsama sila. Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning!
Mukhang wala na ng pag-asa ang mga Kathniel fans dahil talagang malabo na magsama muli ang dating sikat na love team na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kasado na ang bagong drama series ni Catherine na kung saan ay si James Reid ang katandem niya, kaya abangan itong Kath Jam Tandem sa bagong series na magsisimula na sa 2026. Sa katunayan, silang dalawa na nga ang magka-partner sa Christmas special ng ABS-CBN kahit nandun din sa taping si Daniel Padilla. Si Daniel naman ay nakafocus na sa action series dahil magkakaroon daw ng season 2 ang Incognito na kung saan ay doon sila naging close ni Kyla Estrada. Napapabalitang nagkamabutihan na ang dalawa pero wala silang pahayag kaugnay sa kanilang relasyon. Pero kamakailan lang ay marami ang nakakuhang magkasama sina Daniel at Kyla na nanood sa concert ng Four of Spades na ginanap sa SM MOA Arena nung nakaraang weekend. Kaya may kanya-kanya na silang buhay at tuluyan nang na maalam ang Kathniel Love Team. Wala pang makapagsabi kung kailan sila magsasama sa isang proyekto. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Ay, mukhang hindi masaya si Mukhang hindi masaya dyan po sa Kidapawan City si Lani Rehuso. Mukhang hindi siya happy dahil sa balitang hindi matutuloy ang Kathniel Revival. 41 makalipas ang alas 4, ang agrikultura ang nananatiling mahalagang makina sa hanapbuhay sa Pilipinas. Sumalit sa pinakabagong data mula sa Philippine Statistics Authority, nakikita ang pamilyar na paghina na dapat natutukan. Marami sa mga trabahong nalikha ng sektor ay madaling mawala dahil sa pagpapalit-palit ng panahon. Isang realidad na binigyan diin ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel ay kailangan ang panandalian tagumpay ay dapat gawing matibay pang matagal ang katatagan sa ekonomiya. Inuulat ng PSA na nakapagbigay ng trabaho ang sektor ng agrikultura sa 10.44 million Pilipinos noong Oktubre. Kumakatawan ito ng 21.5% ng 48.62 million ng mga manggagawa at naitalawang pangalawa lamang sa services sector. Mas mataas ito ng bagya kumpara sa 21.2% share ng kabuang employment noong October ng 2024. Kumpara noong Hunyo, umakyat naman sa 1.85 million ang trabaho sa sektor ng agrikultura nitong Oktubre mula sa tinatayang 8.5 million o 18.5% ang kabuang trabaho sa nabanggit na panahon. Ang pinakamalaking pagtaas na ito sa lahat ng pangunahing sektor ay nagpapakita na talagang kinakailangang bigyan natin ng pansin ang agricultural sector. Ang pagtaas ng trabaho ay dahil sa seasonal harvest cycle. Kaya hindi ito pangmatagalan. Halos 88% ng mga manggagawa sa agrikultura nananatili sa pagsasaka at forestry, habang halos 12% lamang ang nasa pangisdaan naman at aquaculture. Sinabi ni Secretary Chu Laurel, ang panapanahong oportunidad sa trabaho sa sektor ay nangangailangan ng pagtutok para sa mga pangmatagalang reforma. Nako, Secretary Laurel, magtanim ho tayo ng kawayan. Ayan, yan po ituloy-tuloy. Walang katapusan. Inimok naman ni Senator Bongo ang mga kapwa-miyembro ng Bicameral Conference Committee na tugunan ang inilarawan niya bilang double whammy na kinakaharap ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang tinutukoy ni Senator Go ay ang zero allocation para sa ahensya sa pambansang budget ngayong taon at delayed na pagbabalik ng 60 billion pesos na pondo sa 2026. Sa may committee, hininggil sa mga hindi na pagkakasundoong probisyon ng House Bill 4058. Binigyan din ni Senator Go ang consequences ng mga desisyong ito sa mga pasyente, mga ospital at mga healthcare workers, habang igniit ang matagal ng panawagan para sa transparency at participation sa budget process. Inamin ni Senator Go na meron siyang mga pagduduna sa BICAM report ng 2025 budget at hindi siya pumirma noon, lalo-lalo na nang magbigay ng zero budget sa PhilHealth. Mga preso ng Northern Samar Provincial Jail na kasama ang buong pamilya, kasunod naman ang inulunsad na Christmas Family Day sa loob ng kulungan. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan mula sa RH34. Jane, may buntag.
Bakas naman sa mukha ng mga preso ng Nagkalang Provincial Jail sa Northeast Samar ang tuwa matapos na makasama nila ng buong araw ang kanilang pamilya sa inilusad na Christmas Family Day ng mismong management ng Provincial Jail, kung saan plinano ito mismo ng Jail Warden Kinson Asibuche. Layunin naman ito ng Pasko ay magbigay ng kulay at pag-asa sa kanilang mga buhay sa kabila na nasa likod ng rihas. Naging masaya at naging Family Day kung saan nagkaroon ng mga palaro, pamamahagi ng regalo at ang nag-facilitate mismo nito ang Alternative Learning System o ALS teachers. Nagsalo-salo ang mga preso kasama ang kanilang pamilya. Highlight na nasabing aktibidad ang pagpipili ng Best Christmas Wish mula sa handwritten messages na isinabit sa jail's Christmas tree. Nagbigay naman ng inspirasyon na mensahe si Warden J. Kenson Asibuche na manatiling buhay ang pag-asa. Ang Northeast Samar Provincial Jail Christmas Family Day ay tinuturing na isang paalala na mananatiling buhay ang spirit of family, hope at human dignity. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane. Maganda umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 4, maring itinanggi ni Colonel Raymond Dante Lachica, isang senior official ng Philippine Army, ang ugnayan sa isang Ramil Lagonoy Madriaga. Nakamakailan ay nagpakalat ng kontrobersyal na alegasyon laban sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa inilabas na pahayag ni Colonel Lachica, binigyan din itong hindi niya kilala itong si Madriaga. Hindi siya nagkaroon ng anumang transaksyon, rekomendasyon at hindi niya nakatrabaho ito. Sinabi pa ni Colonel Lachica ang mga pahayag na nagsasabing may kaugnayan siya kay Madriaga ay false and devoid of factual basis at walang batayan. Paliwanag ni Colonel Lachica ang pagbibigay ng assignment sa loob ng Armed Forces of the Philippines, lalo na sa mga security units na ay nagbibigay seguridad sa mga national officials at ito po'y isinasailalim sa mahigpit na proseso. Meron ding formal vetting, command authority at hindi maaaring impluensya ng sinumang pribadong individual. Iginit nila Chica na bilang career official, palagi siyang sumusunod sa mga legal na kautusan at itinatak ng protocol, yan din ang core values ng Armed Forces of the Philippines. Ito po kasing si Ramil Lagonoy Madriaga ay nagpapakilalang dating tao daw po ni o ng mga Duterte. At ang bida niya, siya pa daw ang nag-train sa ilang mga tauhan ng PSG. Bighatin palang lokong to, no, ha? Bighating magsinungaling. Top 2 most wanted person sa city level sa Dagupan naharap sa kasong anti-karnaping. Arestado sa Asinggan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Dagupan City Police Station ng top 2 most wanted person city level na 41 anyos na lalaki na residente ng barangay Pugot Chico sa syudad. Matapos itong maaresto sa kanyang pinagtataguan sa barangay Baro, Asinggan dahil sa kasong karnaping. Sa ulat ni Dagupan City OIC Police Director Colonel Orly Pagaduan, ang suspek ay inaresto alas 6 ng gabi ng tropa nila Police Captain Pitsuri kasama ang CIDMU, warrant personnel at ang City Intelligence Unit ng Dagupan Police at Asinggan PNP sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City sa kasong karnaping na may petsang October 14, 2025 na pinagkalooban ng piyansang 300,000 piso para sa pangsamantalang kalayan ng suspek at dahil sa kabiguan pa makapaglagak ng nasabing halaga, nananatili pa ito sa kustodiya ng Dagupan City Police na pag naglabas ng commitment order ang hukuman ay ililipat na siya sa BGNP. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy Fajardo. 48 makalipas ang alas 4 ng umaga sa ating pagbabalik. Antabayanan po ninyo. Social media nationwide ban. Ipatutupad sa mga 16 years old below. Abangan. 49, makalipas ang alas 4. Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyo. Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May ngaga sa mga katurantanan sa Sagay, Negros Occidental, Halong Kamudra. May buntag sa mga tigpaminaw nato diyan sa Sugbo. Magandang umaga ho sa mga taga-Pililla Rizal. Naghahanda na sa pagpapatupad ng social media nationwide ban para sa mga edad 16 years old pababa sa susunod na taon, ang Malaysia. Yan. Hindi mo sa Pilipinas. Pilipinas eh. Dito nga sa atin, yung pinangako ho ng DICT na mapipigil na yung mga scammer eh. Antindi, araw-araw pa rin ako pinadadalhan ng mga scam messages eh. Layunin ng hakbang na iiwas sa mga kabataan sa panganib na dulot ng social media gaya ng cyberbullying. Nagugat ang hakbang sa Malaysia matapos ang sinagawang pag-aaral kung paano nakakaapekto sa mental development, attention span at emotional stability ng kabataan ang social media. Ayon sa mga health expert, ang matagal na exposure sa social media ay nagdudulot ng anxiety, depression at body image issue. Kaya't sinatipikahang urgent ang pagpapatupad ng social media ban sa Malaysia. Mabuti pang Malaysia, ganun kabilis mag-react, ano ha? Dito sa atin, SIM registration lang eh. Inaabot pa ng siyam-siyam bago tuluyang maipatupad kahit may batas na. Magandang umaga, Pilipinas! Siyam arestado naman sa magkakahiwalay na operasyon kontra illegal drugs sa Maribeles, Bagak at Pilar, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Siyam na individual ang naaresto sa magkakahiwalay na ikinasak anti-illegal drug operation ng Maribeles, Bagak, Pilar, EPS sa lalawigan ng Bataan. 5 ang inaresto sa Maribeles, kabilang ang isang babaeng nahuling nagbebenta ng hininalang shabu at 4 na lalaking umano'y sangkot sa possession dito. 4 pa ang nasa kote sa hiwalay na insidente ng baybas at pagkakakumpiska ng hininalang shabu sa mga ito. Nagpaalala si Provincial Director Colonel Martes Salvadora na walang sino man ang palalampasin sa operasyon kontra droga at lahat ng illegal na gawain ay pananagutan sa batas. Ang mga naaresto ay sumailalim na kahapon sa inquest proceeding sa Provincial Prosecutor Office matapos sampahan sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 buwang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pabakikayungan sa ating mga suki dyan po naman sa Pampanga. Isinusulang ni Bulacan Representative Salvador Cador Pleito ang panukalang magtatag ng Department of Water Resources and Water Regulatory Commission. Ay kay Kong Ador, marami kalat-kalat ang mga ahensyang nangangasiwa sa water resources ng bansa. Kaya nagkakaroon ng overlapping sa kanilang mga mandato. Bunsod nito sa halipan niyang magkaroon ng maayos na pamamahala, nagdudulot lamang ito ng kalituhan. Sinabi pa ni Congressman Ador, sa tulong ng Department of Water Resources at Water Regulatory Commission, iisang ahensya na lamang ang tututok sa tamang pangangasiwa ng ating water resources. The bill before us aims to end chaos by creating the Department of Water Resources and the Water Regulatory Commission. This agency will be responsible for the integrated planning, policy formulation, and the management of the country's water resources, including ownership, utilization, development, and conservation. This bill consolidates the functions of key agencies, such as the National Water Resources Board, and absorbs the policy-making and planning functions of others. Mahigit naman sa 98 million pesos o 98,000 pesos. Hindi, 98,000. Talaga ito, ganun kadami ang mga pulis. Ganito na lang. Mga pulis sa Eastern Visayas binigyan ng parangal. Hindi ko maintindihan kung alin ang tama dito. 98,000 pesos ba? Alamin natin ang balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Jimmy, maupay nga aga.
Mahigit 98,000 na kapulisan sa Eastern Visayas binigyan ng parangal. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Ayon sa General, 98,056 na bigyan ng parangal ng mga deserving Police Commission Officers at Police ng Commission Officers, kasama na ang non-uniform personnel. Nagpakita mga ito ng dedikasyon sa kanilang trabaho. Maganda performance simula Agosto 6 hanggang Disyembre 11 sa taong kasalukuyan. Nangunguna sa nabigyan ng parangal ang 57,368 na medalya ng papuri, 26,179 na letters of commendation, 38,279 na medalya ng kasanayan. Naitala ng PNP ang parangal na medalya ng pagtulong sa nasalanta sa mga membro ng Disaster Rehabilitation Operation Contingent na pinadala sa Police Regional Office Cebu matapos ang Typhoon Tino noong Nobyembre 6 hanggang 12 taong kasalukuyan. Ang mga ito ay namahagi ng relief at rehabilitation assistance sa mga bayan ng Danau, Campos Tila, Kotkot at Idloan sa Cebu. Medalya ng sugatan magiting na pulis sa mga nasugatan na kapulisan dahil sa kanilang trabaho. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Ayun, 98,000 awards pala. Kala ko ganun na karami ang pulis sa Visayas eh. Acting Mayor Duterte tinawag na premature ang pagbubukas ng Coastal Road Segment B. Yan naman ibabalita sa atin ni Jun Soter mula sa Action Radio. Diba may buntag ni Jun? Mayong buntag usab ko yang Angel. Kinwestiyon ni Acting City Mayor Sebastian Duterte ang pagbubukas ng Segment B ng Davao City Coastal Road na tinawag niyang premature matapos ipahayag na 2 lane lamang ang bubuksan sa Ruhas Exit. Ayon kay Duterte, hindi pa opisyal na na-turn over sa lokal na pamahalaan ang naturang bahagi ng kalsada dahil hindi pa tapos ang proyekto. Batay sa Department of Public Works and Highways, inaasahan makukumpleto pa ang lahat ng lanes sa Marso 2026 sa inspeksyon ng Davao City Road Project Advisory and Monitoring Board. Napag-alaman kulang pa ang street lights, traffic signs at iba pang mahalagang safety features. Binigyan diin ng acting mayor na hindi dapat isinasakripisyo ang kaligtasan ng publiko dahil lamang sa tinakdang deadline at nagbabala sa posibleng pagsisikip ng trapiko sa lugar. Samantala, inanunsyo ng DPWH Region 11 ang papapaliban sa nakatakdang pagbubukas ng Davao City Coastal Bypass Road Segment B sa halip bubuksan ng kalsada simula Desyembre 16, 2025 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lamang bilang pansamantalang hakbang upang matiyak ang pagsunod sa mga safety protocol at makatulong sa pagluwag ng trapiko ngayong holiday season. Naunan nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Desyembre 4 sa kanyang pagbisita sa Bukana Bridge na inaasahan ang pagbubukas ng naturang proyekto sa Desyembre 15. Ito si Jun Sutara para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang bago po mag alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas may enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Hindi po ito kwentong kutsero ha, ito po ay testimonial, hindi po testimonial, ito po ay dumaan sa human clinical trial. Yan ha, hindi po testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, human clinical trial dyan po sa Japan. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalabasan na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Kinabukasan pagkagising, may bago kang sigla. Ayan ha. Ilan lamang ngayon sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung kayo po ay may mga katanungan pa, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ayan ha. Ito po ay available sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. Ito pang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng ultamayo postbiotic, yung 30 capsules, sa alinong Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate.
Prom runs until July 31. July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR permit number 0981002025. Mahalagang paalala ang ultimayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Paghahabol sa mga Chinese nationals na nagpapanggap na mga Pinoy dapat namang naiporsige. Detalye ng balita mula kay Raymond Dudpa sa RH28. Raymond, good morning. Nakababahalang dumaraming bilang ng mga Chinese nationals na nakakuha ng mga official documents upang sila'y maging tunay na Pilipino. Ito ang inihayag ni Senator Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice hinggil sa kaso ni Joseph C. na si Zhen Zongzhen sa tunay na buhay na kanyang tinawag na Alice Goo Part 2. Ayon kay Ontiveros, banta sa seguridad at sa kapaligiran ng kaso ni C dahil naging miyembro ito ng Philippine Coast Guard Auxiliary at ang negosyo niya sa mining sa Mindanao ay matindi naman ang epekto sa ating kapaligiran. Nagpakita pa ng mga larawan si Ontiveros na si C ay kasama sa pulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping sa China. Meron itong pasaporte na nagsasabing siya si Chen Zongzhen na isang Chinese national. Tumanggi si C na sagutin ang mga simpleng tanong tungkol sa kanya pati ang lugar ng kanyang kapanganakan. Ang kanyang katwiran ay nasa Court of Appeals ng kanyang kaso kaya't in-invoke ang kanyang right to remain silent. Si C ay nasa custody ng Bureau of Immigration matapos maharang sa airport noong buwan ng Agosto. Narito ang kanyang pagsagot kay Senator Risa Hontiveros sa hearing. So, Mr. C, saan po kayo pinanganak? Hello. Because my ongoing case is in CA. So pasensya na po as I can emote to my right to remain silent. Kasi may kaso na Masensya na. Nasa kote. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Matatas naman magtagalog Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent, tapat po sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Maganda Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Ikalabinanim tayo ngayon ng Disyembre. 9 days to go bago po magpasko dito sa Pilipinas. Araw ng Martes. Magandang gabi dyan ho sa Toronto, Canada. Balik tayo sa mga balita. Umabot ng $1.72 million ang kinita ng mga coconut exporters ng Pilipinas sa pakikiisa sa isinagawang Japan Food and Beverage Expo of FABEX. Ito po sa Kansai mula November 26 hanggang November 28. Ayon sa Department of Trade and Industry, ang magandang sales na ito ay sumasalamin sa mataas na demand ng cocoa products at nagpapalakas sa posisyon ng Pilipinas sa high-value industry. Nasa 25 exporter ang nakalahok sa PABEX
Alok na mga ito ay mga plant-based na mga inumin, natural sweeteners, specialty oils at iba pang cocoa-based mga ingredient. Ayan na. Kaya congratulations dito sa mga nag-i-invest sa pagtatanim po ng coconut. Maganda umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Ang tropa po ni Sherwin Alparo ay namimigay ng pera dyan po sa may Sergeant Yabot Street, Barangay Guadalupe Nuevo, Makati City. Ayan ha. Kasama siyempre ang Pride Detergent. Nandyan ang grupo ni Sherwin Alparo sa Sergeant Yabot Street, Barangay Guadalupe Nuevo, Makati City. Lakasan nyo ng inyong mga radyo, telebisyon. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ayan, ang word of the day natin, sabi po ni Sherwin, ay arid. Ayan, parang mga desert sometimes is arid. Ayan, ha? O, kasi may mga disyerto na rin no sa, nakakaranas na rin ng mga pagulan, ha? Ayan, arid ang ating word of the day. Maganda umaga, Pilipinas! Good news muna tayo, may bawas presyo muli sa kada litro ng diesel at kerosene ngayong araw. Thank you! Sa abiso ng mga oil company, 20 centimos sa magiging rollback sa kada litro ng diesel, ganyan din sa kerosene. Taliwas naman sa pagtaya nung nakalipas na linggo na bababa ang presyo ng gasolina, nag-anunsyo din ng mga kumpanya ng langis ng 20 centimos na pagtataas sa halaga ng kada litro. Epektibo ang oil price adjustment mamayang alas 6 ng umaga. Kasama na natin si Professor Danilo Araw ng UP, convener po ng grupong Kontradaya. Prof, magandang umaga po sa inyo. Merry Christmas. Yes, magkontradayang umaga po sa inyong lahat at mapagpalayang Pasko po sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig ng DZRH. Masaya kayo. Meron na hong mga bills ngayon na may kinalaman sa pagwawakas ng dynasty. Meron na tayong 6 na anti-dynasty bills. Apo. Tama po kayo, marami-rami na ring pending na bill at hindi na ito bago sa kasaysayan po ng ating legislatura. Siyempre, abangan ang susunod na kabanata. Ang medyo kakaiba, tama ka, kasamang Angelo, ang medyo kakaiba po ngayon, yung liderato ng House of Representatives tsaka yung executive, nagsasabi sila na dapat na prioridad yung anti-dynasty bill. Pero siyempre, kailangan din nating busisiin kung anong klaseng dinastiya ba yung mamumukadkad kapag ipapasa yung gusto nila. Well, I don't want to preempt yung mga tanong po ninyo, pero malam na hindi na kailangan talaga sisiin yung nilalaman ng mga pending bill kasi sa partikular yung House Bill number 6771 na isinusulong ni na D at Marcos, yung House Speaker at saka yung Majority Leader, talagang hindi naman dun sa ninanais natin na prohibition talaga o pagbabawal sa political dynasty. In fact, yung anti-dynasty law na gusto nila, pro-dynasty po sa esensya. Ayun. Kaya sabi nyo nga, hindi na ito bago, matagal na usapin ito. Kaya lang, ang mangyayari, ito ba'y pakitang tao lang? Ito ba'y para magpalubag-loob lamang sa ating mga kababayang busit na ngayon dito sa korupsyon? At ang ugat ng lahat ay politika? Ayan. So, nabasa nyo na yung lahat ng mga pending bills, nabasa na ninyo, Prof? Opo. Alin doon ang pinakamaganda? Kung pangit yung 6771, alin yung pinakamaganda? Alin yung medyo malapit-lapit sa katotohanan? Okay, yung masasabi natin sa wikang English na the ones that hold promise would be yung bill na final ng Makabayan Bloc at saka pati na rin yung sa Akbayan, medyo promising kahit papano. Pero kasi sa pamantayan ng Kontradaya, merong isang bagay na pwede ring malalimang pagnilayan at ito po ay yung political dynasty by virtue of
appointed positions. Tama naman, tutukan natin yung election Pero yung appointing authority, lalo na ng Pangulo, dapat meron ding pagbabantay. Kasi meron tayong sitwasyon na yung mga magkakamag-anak inilalagay sa mga high-level appointed positions, lalo na sa kabinete, at saka minsan yung mga nagbitiw na ilang opisyal, yung executive secretary halimbawa, merong apo na undersecretary pala. So, yung ganong klaseng appointed positions po kasi, these are as damaging as yung mga elective position natin na magkakamag-anak po yung nasa pwesto. Hindi ba nepotismo yun? Exactly. Yun na nga ang problema. Hindi talaga malinaw yung rules tungkol sa appointing authority kung up to what extent yung nepotism would prevail sa ating pong sistema, lalo na po sa executive branch. So in other words, Angelo, ang gusto nating tutukan sana, total na pag-uusapan na rin lang yung political dynasty, lubos-lubusin na natin, wag lang yung elective positions yung maging bahagi ng deliberasyon, kundi pati na rin yung appointed positions po sana. Okay. Sa national offices daw po, yung pag-amyenda o yung pagpapasa ng anti-dynasty law, Prof, ay pwede isa katuparan, ha? Pero kinakailangan magkaroon ng amyenda sa konstitusyon kasi malinaw namang itinatadhana ng konstitusyon kung ano lang yung kwalifikasyon ng mga dapat na mahalal sa national office, halimbawa senador, presidente, vice presidente, malinaw ho ang nakasaad na marunong bumasa, ganito yung edad, Filipino citizen. Wala naman sinasabing dapat wala kang kamag-anak sa gobyerno o wala kang kamag-anak na tumatakbo. So, on that aspect, kinakailangan daw po, kahit na meron tayong ipasang anti-dynasty law, kinakailangan amyendahan mo rin yung provision na yun ng saligang batas na nagtatakda lamang ng kwalifikasyon para sa mga tatakbo sa national office. Okay. Alam po din nyo, yung ganong klaseng pananaw, yun yung perspektiba ng ilang mga abogado, pero may mga nagsasabi rin naman na hindi na kailangan pagbabago sa saligang batas. Alam mo, Angelo, kung babasahin natin yung saligang batas, hindi lang naman yan pang abogado kaya nga sinulat yan sa paraang mas naiintindihan sana ng publiko ay para magkaroon ng sariling perspektiba rin lahat ng mga mamamayan. Alam ninyo, kung nabasa po natin ng mabuti yung Article 2, Section 26, nakalagay, malinaw naman yung nakasulat, ikinagbabawal ang political na dinastiya as may be provided by law. So, prohibition po ang nakasulat doon. Prohibit political dynasty as may be determined by law. Ibig sabihin lang nito, dapat lang bigyan kahulugan yung dinastiya na up to what degree of consanguinity ba. Yun yung naging debate mula nung dekada 80. First degree ba yan, second degree, o hanggang fourth degree ba? At yun yung magpapaliwanag kung bakit yung mga pending bill na nabanggit po ninyo kanina, Angelo, yung iba second degree lang, yung iba ay fourth degree. So yun yung kailangang maging issue. At saka kung babalikan po natin yung diskusyon tungkol sa political dynastiya noong 1986, noong binubuo po yung 1987 Constitution, ang layunin po nito ay equal opportunity para sa lahat ng mga tao. Yung framers po ng Constitution, iniisip po paano mas makakapag-participate sa election system yung atin pong mga kababayan, lalo na po yung mahihirap. Ngayon, kung ipagtitikan ang mga abogado na kailangan pa ng pagbabago sa saligang batas, parang we are throwing a monkey wrench, so to speak, dun po sa ninanais natin na anti-political dynasty law, parang short of saying na imposible o matagal pa yung pagbubuo ng batas na ito. Masyado naman po itong unfair sa mga tao na talaga pong matagal nang hinihintay
yung pagpapasa ng ganitong klaseng batas. Tandaan po natin na 1987 pa po ito pinag-uusapan. Apat na pong taon na, 4 na dekada na, 2 henerasyon na po yung dumaan, hindi pa rin maipasa-pasa. So, kung talagang sincero yung kasalukuyang administrasyon, ang challenge kina Marcos ngayon, Marcos Jr. in particular, certify it as urgent, wag lang yung retorika niya na gawing prioridad. Tapos, maglatagan, kumbaga sa sugal, matagad na tayo ng baraha. Hindi naman to sugal ilatag na lahat ng baraha at siguraduhin na talagang yung tunay, as in tunay talaga, na anti-dynasty law yung ating ilalabas. Prof. Danny, maraming salamat for joining us. Loud and clear. Apa. Oo, pero sabi nyo nga, kung yung bill na isinusulong ni Speaker D at saka ni Kong Sandro ang susundin, yun ay pro-dynasty. Tama po. Opo. Hindi yun maglalabas pala kami ng... Opo. Sorry po, isingit ko lang. Mamaya po, maaga pa kasi, ilalabas na po namin yung aming position paper. In particular po, sa House Bill number 6771. Okay. Maya po. Okay. Napaaga lang pala ako. Ayan, Prof, maraming salamat for joining us. Thank you. Magandang umaga po. Maraming salamat. Si Professor Danny Araw, ang convener po ng Kontra Daya. Maganda umaga, Pilipinas! Bago tayo mag-commercial break, teka muna. Malacanang bukas muli sa publiko ngayong Kapaskuhan. Yan ang ibabalita sa atin ni Let Narciso RH14. Let, good morning. Let? Idinaos kanina sa Kalayaan Grounds ng Malacanang ang unang Misa de Gallo para sa nalalapit na Pasko. Binuksan muli sa publiko ang palasyo kaya maaaring kompletuhin ang simbang gabi hanggang sa madaling araw ng December 24. Ang tara sa palasyo ay taunang ginaganap para sa pagkakataong makabisita sa Malacanang ang magpapamilya, magkasintahan at magbabarkada. Pagkatapos ng misa ay nakaabang rin ang libreng pagkain gaya ng bibingka, puto bumbong at mainit na kape. Simula naman mamayang gabi hanggang sa December 23 ay ma-enjoy na rin ang libreng carnival at movie nights. Magsisimula ito ng alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Una ng pinangunahan ni Pangulong Marcos ang tradisyonal na pagpapailaw sa Christmas tree at ang gift-giving event para sa mga bata na ginanap rin sa Kalayaan Grounds. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Ang tabayanan po naman ninyo, sino itong cabinet secretary na nabad trip sa kanyang staff dahil lang sa picture niya? Uy, ganun? Picture niya, nagalit na. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash promo. Kasama ang Pride Detergent. Ayan, may huli na. May huli na si Sherwin Alvaro dyan po sa Barangay Guadalupe Nuevo, Makati City. Sherwin. Yes, magandang umaga Kuya Angel. Dito nga sa may simbahan ng Guadalupe ay nagsimula ng misa ng madaling araw. Ano ba yun? Tawag doon? Simbang gabi. Napaghahalata ka. Simbang madaling araw sa ko sana. Simbang gabi. Pero yung iba talaga ng mga galing na simbahan, naghahanap ng almusalan. At isa nga sa mga pinupuntang almusalan, itong almusalan dito. Almusalan. Ayun, pakita mo yung almusalan. Kung ano-anong nasa isip nitong si yan. Ayan, no? Almusalan. Abala. Oo. O, tignan mo naman. Yung loob ng bahay, parang simbahan. Tignan mo, napakaraming. Yung loob naman ng bahay na tayo. Ito naman. Yan, pakita mo yung loob ng bahay. Diyos ko, yung cameraman. Ayun, yung mga santo. Ayun. Jesus Mario Jose. Ikaw yan, talaga. Ayun, parang simbahan din yung bahay. Pasensya ka niya sa floor director mo. Wala pang budget eh. Kaya nga, ginaguide. Pero ito malakas na makinig ng radyo. Dahil yung radyo ni tatay, ayan nasa kanilang delantera, meron pang baterya kapag nabitin siya sa pakikinig sa kuryente. Binabateryahan yan. Tatay, pangalan niyo po? Romeo Baluyot. Si Mang Tatay Romy. Romeo Baluyot. Yan, na palagi kayo nakatsunin sa DZRH. Oo. Opo. Sino pong announcer ang paborito sa DZRH? Deo Calma, Angelo Palmones, saka Karen Oyong. Si Deo Calma dyan. Siyempre si Angelo Palmones. Dahil nakikinig ka kay Angelo Palmones tuwing umaga, eto meron kang 2,500 pesos, 1,000! Thank you! Maraming po salamat. DZRH.
Ayan, Kuya Angel, si Kuya Romeo. Mang Romy, kilala niyo ba si Ate Lisa Yabot? Mga Ay, yabot, kilala ko. Baluyot pala, Baluyot. Sorry, Baluyot. Si Ma'am Lisa iba Baluyot. Ma'am Lisa Baluyot, dyan sa Quezon City, kilala niyo? Ay, hindi po. Ay, hindi nyo kilala. Makati kasi ito eh. Hindi. Makati. Kasi maganda si Ma'am Lisa Baluyot eh. Nakakasabay namin lagi nun sa parlor pagka nagpapa... Naku, mahilig mamigay yan ng pamasko. Si Ma'am Lisa? Baluyot. Hindi. Oo. Hindi siya namimigay. Oo, hindi. Sabi niya, batiin ko lang daw siya eh. Ayan, Ako si Ma'am Lisa Baluyot, hindi nakakalimot yan. Baluyot nga eh. Nakakatanda, Baluyot. Doon ako nagpapalinis ng kuko eh. Pagka nagpapatanggal ako ng ingron eh, nakikita niya ko paano ako masaktan eh. Paano Ako, siya rin siguro naglalagay siya ng nail polish na plain. Hindi ako naglalagay ng nail polish. Hindi ka naglalagay ng nail polish na hindi plain. Hindi pa ako. Matagal pa pagka bumigay na. Mang Romy! Ay, kamusta naman ho kayo dyan sa Makati? Buti naman po. Ayan, so, kumusta naman si Mayora? Nagpadala na ba? Nagpadala na. Meron ng pamasko Makati ngayon. Ayan nyo na yung bag, oh. Bago na ang bag ngayon ng Makati. Yan, papata. Asan, may lamang spam yan. Ayan. Yung spam ba na prito nyo na? At sausage. Marami laman yan. Yung corn beef. Alin na mas marami? Spaghetti. Alin na mas marami yung dati ngayon? Ngayon bago ngayon eh. Kasi wala na mga sa sabihin may mga dahil bago na yung mga pangalan na corn beef. Bago na. Iba naman Saka may kasama ng t-shirt. May kasama ng t-shirt, no? May t-shirt, dapat. Para may uniform kayo pag kumakain ng corn beef. Ayan. Ano nakalagay sa t-shirt? Ano nakalagay sa t-shirt? Mahal ko kayo. Hindi, syempre, galing kay Ate Nancy. So, kailangan be nice ang nakalagay dyan. Be nice. Mahal ko, be nice. Okay. Ayan. Be nice pala. Okay, sige. Bigyan mo na iba pang premyo ni Mang Kailangan Romy. masagot mo muna yung ating word of the day, Kuya Romeo. Ano ba yung ating word of the day? Arid. Arid. Ibig sabihin niyan sa Tagalog, tigang. Ayan, no? Kapag ang lupa ay arid, ibig sabihin nito, ang lupa ay tigang. Bakit sinong tigang? Marami ngayong Pasko. Tigang ang lupa kasi tagtuyot kagaya sa Australia. Yan, okay. Diba? Mainit ngayon doon. Akala ko yung mga empleyado ng mga kontraktor tigang ang Pasko. Hindi naman. Meron pa rin yan kahit pa paano. Hindi, wala nga daw bonus. Romeo, nakuha niyo yung ating word of the day. Eto, meron kang Diesel H mini component. At syempre, Diesel H t-shirt, ang siksik, liglig, umaapaw na Diesel H Noche Buena at Media Noche Basket. At ang pinakamalaki, pinakamapula, pinakabago, ang Pride with fabric conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with stain away formula. 2 kilo yan. Magiging Koreano ka na. Dahil panlaba. Kailangan kayo ng sabon. Diba? Hindi ka nabibili. Kahit aabot pa yun ng 2026 sa dami ng malalaban mo dyan, no? Sa laki ng ating sabon. Thank you very much. Maraming po salamat. Maraming salamat, Pride Detergent. Maraming salamat, Pride Detergent. At syempre, maraming salamat din sa lahat ng mga nais manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutong sa Diesel H. Baka na sa sunod nating winner sa Diesel H Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Diesel H. Una sa Pilipinas, iuna sa Pilipino. Ayan, maraming salamat, Sherwin. Ang shorts na suot ngayon ay nilabhan ng Pride Detergent. Ayan, kulay Pasko yung shorts ni Sherwin Alvaro eh. Tutok lang! Tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Mas Malakas Promo! Sino ang cabinet secretary na na-bad trip sa kanyang mga staff matapos ang isang event sa isang malaking mall? Ayon ho kasi sa mga nakakita, hindi daw natuwa itong si Mr. Cabinet Member dahil hindi ito ang bida sa naturang event. Hala! Pambihira, Lalo nang nakita niya ang picture niya na ginamit ng media sa kanilang mga report. Ang pinagtataka naman ng kanyang staff, hindi naman pala kanilang event yung... Hindi nila event yung mga nangyayari sa mall. Imbitado lamang si Mr. Cabinet Member. Kaya hindi daw maintindihan ng staff
kung bakit kailangang bida ang kanilang boss, samantalang ang panauhing pandangol pala ng naturang event ay ang Pangulong BBM mismo. Iniutos pa sa kawawang staff na kausapin ang mga organizer para patugtugin ang entrance song ni Cabinet Secretary pagpasok daw nito sa venue. Wow! Demanding si Secretary, ha? O bago daw po sa mismong program. Talaga, may sarili siyang entrance song. Nakadagdag pa sa yamot ni Cabinet Secretary na hindi ito pinansin ng Malacanang press corps habang iniintay na dumating ang Pangulo. Nakabusangot si Mr. Cabinet Secretary habang sinisipat ang mga miyembro ng Malacanang press corps. Kayo naman palat talaga leto. Ba't naman hindi nyo binibigyan ng pansin si cabinet member? Ang pinili na lang kausapin niya, pinipili daw kasing kausapin ng mga taga-media ay mga VIP dun po sa audience. Ayun. Then, Sek, baka naman hindi ka kasi kilala. Ano ka makikilala? Non-performer ka naman. Si Boy O promise me rin ito eh. Ang first name po ni Cabinet Secretary ay merong Y. Parang yung nagpasayaw ha. Oo. Na nagbigay ng 700, hindi, magkano yun? 250K. Ayun. Hindi niya event nagdemanda siya may bigyan ng importansya. Ay, pambira, Ang dami na talagang mga ang dami talagang feeling entitled dyan po sa miyembro ho ng gabinete. Maganda umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Number 1 Champion presents Real Talk. 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Unang araw ng simbang gabi sa San Roque Church, sinubaybayan ni Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag, Kuya Angel, pinahigpit na seguridad ng PNP at ng mga barangay itong unang simbang gabi dito sa San Roque Church, dito sa May Mabini, dito sa Luzon, Daga, Caloocan. Ay kay Police Colonel Joey Gaport, nakakalat yung persa. At bawat kanto ay may mga nakatalagang pulis sa tulong na rin ng mga barangay para bigyan seguridad itong unang simbang gabi na alas 3 pa lamang kanina ay nakadeploy na. Mas maraming dumagsa kanina alas 3 ng madaling araw dun sa unang oras na simbang gabi. At sinundan itong pangalawang oras at sa mga oras nito ay ongoing yung simbang gabi. Ito pa rin sa naturang simbahan. Basta marami po Angel nung nakarang taon kung ikukumpara yung unang nagsimbang gabi dito sa naturang simbahan. Itong San Roque Church sa buong Cabanaba, ito yung talagang napakahigpit ng PNP at ng barangay, lalo na pagpasok pa lang ng gate, hindi na pinapapasok ko Angel. Yung mga kabataan na kung titingnan mo parang hindi naman magsisimba. Kundi mag-abang ng mga binubuli tulad ng mga nakaraang mga taon at labas ng simbahan ay nagkakaroon nito ng habulan o gulo dahil nga dito sa kataan. Pero ngayon, itong gate ay napakahigpit. Mismo dito sa compound ay may mga nakatalagang mga nakasibilyang pulis para mamonitor yung galaw ng mga kabataan. Dahil kung matandaan mo nung nakarang simbang gabi, mismo sa loob ng compound ay naghagis ng pillbox yung ilang grupo ng kabataan. Kaya mahigpit yung pinapairal ngayon ng Caloocan Police para hindi na maulit yung gano'ng senaryo. Taon-taon ko yung jail. Kung hindi sa unang simbang gabi, sa pangalawang pagtapos, doon na nagkakaroon ng gulo. Dahil paglabas ng grupo ng ilang kabataan, ay ibubuli naman ilang grupo hanggang nauwi sa pakan o habulan. Kaya hindi naman sa itong kumpensa dahil mula pa rin kabilang mga block na papasok. Doon pa lang ay naghihigpit na, bago sa kanto, naghihigpit. At pagpasok mo ng gate, naghihigpit. At sa loob mismo, may mga bantay na ko yung jail. Ganoon katindi yung seguridad na pinapairal ngayon dito sa San Roque Church. Kung ikukumpara natin silang simbahan, hindi naman ganoon kahigpit. Itong San Roque lang talaga dahil kumatanda itong napakaluwag na lugar. Yung halos sa harap nitong San Roque Church, doon marami talaga mga residente na dumadalo para dito sa simbang gabi dito sa lungsod ng Caloocan.
Alas 1-3, Edwin Duque Latlat, DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Dapat taga nagmimisa ho. Pagka magsisimba ho kayo, tama dyan sa mga papadasal nyo, pampabuenas. Ayan, ha? Buenas na 2026 ang inyong dapat na ipinagdadasal. Si Edniel Parosa naman, nasa may Antipolo. Kumusta naman dyan sa Antipolo? Pupunta ka ba ng hinulugang taktak, Edniel? Parang bibihira ko na lang marinig ko Angel yung hinulugan taktak sa mga panahon ngayon, pero ilang lambot lamang yan. Marami pa rin basura. Marami pa rin basura nahuhulog doon sa hinulugan taktak. kaya hindi ko na rin masyado naririnig sa mga turista yan eh. Bagamat open pa rin naman yan dito sa Antipolo. Dito ko lang Angel sa Antipolo Cathedral, matagumpay na idinaos ng mga kababayan nating Katoliko ang kanilang unang magdamag ng simbang gabi. Ito yan sa International Shrine of Our Lady of Good Voyage sa lungsod ng Antipolo. Nagsimula kasi ang anticipated mass dito sa pamoso at binarayong katedral mula alas 9 pa kagabi. Habang kaninang alas 4 lamang ng umaga, katatapos lamang itong pinakamisa de Gallo ngayong araw ng Martes. Pinangunahan ng parochial vicar na si Reverend Father Manjory Padilla itong parehong misa kung saan mensahe niya ang sana'y parating pagprioridad daw ng publiko sa Diyos at hindi lamang tuwing magpapasko. Dito sa labas ng katedral kung saan aabot ang dami ng mga nakikinig sa misa, nagpatupad ng one-way traffic scheme at one-side parking ang Office of Public Safety and Security ng Antipolo habang may deployed ding ambulansya ang barangay at sariling outpost ng Philippine National Police. Nakausap natin si Sir Glenn Mandal, Supervisor ng Antipolo OPSS na personal na nangangasiwa ng seguridad dito. Sabi niya naging mapayapa yung anticipated mass at itong misa de Gallo ngayon mismong madaling araw. Pakinggan natin siya. Wala ho tayong reported na untoward incident. Peacefully naman po. Tsaka sisikapin po ng City Government ng Antipolo na simula December 16 hanggang sa matapos ang event ng Antipolo Cathedral ay wala ho tayong magiging problema. Paalala lang ng LGU, particular na OPSS sa mga church-goer, lalo na ron sa mga dumadayo pa palibasa, tourist spot din itong Antipolo Church. Bawal pumarada dito sa tapat ng grounds ng simbahan, lalo na kapag ongoing yung misa. Inanunsyo yan mismo ng parokya kagabi. Dahil umaabot na nga sa labas yung dami ng mga nakikinig ng misa, dahil nakikita nating makabayan sa RH2 Television. Samantala, pagtapos ng simpang gabi, dahil nakagawian ng tradisyonal na Pinoy, mainit na bibingka at puto-bongbong Kuya Angel, agad ang sunod na pinipilahan sa ating mga kababayan. Ako naman si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! 35 makalipas ang alas 5 ng umaga. Para ho sa mga may lakad, huwag kalimutan mag-bound din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Kaya doon sa mga magpupunta ng simbang gabi, magbaon tayo ng proteksyon laban sa mikrobyo, lalong-lalo na kung kayo po ikakain ng inyong pong agahan sa mga gilid ng daan. At yun namang mabagong family rubbing compound improved alcoholone. Yun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang mga bagay na pampabuenas. 36 makalipas ang alas 5. Ang oras na umaga, Pilipinas! 41 makalipas sa alas 5 ng umaga. Oy, para sa mga pabalik ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Sabi nga natin, buy Philippine made. Yung tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho ang ating mga magsasaka, ating mga magnaniyog ng high value crop na kung tawagin ay tangerine chocolate. Galing po yan sa kakao na kanilang ipinoproduce. Mag-order ho kayo sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka.
I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat ng kilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! Isa pa ho sa mga ipinagmamalaki natin ay ang mga produktong tinutulungan naman ng Land Bank. Ilang araw na lamang magpapasko na. Iba't ibang mga paraan ng pagdiriwang ng bawat pamilya, pero iisa ang sentro ng ating pagdiriwang. Siyempre, ang hapagkainan, kung saan nagkakasama-sama ang mga mahal sa buhay sa harap ng masarap na hapunan. Ayan ha. Kaya dapat talaga, kaya nga meron ho tayong mga bilog na prutas sa table, pampabuenos ho yan. Ngayong umaga, samahan ho natin ang isang MSME na kasama na sa maraming hapagkainan tuwing Pasko, ang Buenas, mula sa Gem Foods International Incorporated. Alamin ho natin paano ba nila pinapanatili ang dekalidad ng mga produkto at kung paano nakatulong ang partnership nila sa Land Bank para mapaunlad ang kanilang negosyo bilang isang micro, small, and medium enterprises. Ayan, makakasama ho natin dito si Ma'am Nicole Pamela Yang Chu mula po sa Global Food Products at saka si Ma'am Noreen Pearl Yang Ong, ang presidente naman ng Global Foods Solutions. Ayan ha. Pagkapasiswertehin ko naman talaga. Ito yung tawag natin Buenas. Buenas ng pag-uusapan. Buenas pa tayo dahil magaganda yung ating mga kasama. Ayan ha. Good morning po. Buenas morning po. Ay, buenas morning. Ano? Buenas morning po. Parang buenas dias. Ano, ha? Yes. Magkapatid ho kayo, ma'am? Opo, magkapatid po kami. Kambal? Hindi po. Hindi ko natatanong kung sino na ha? Okay. Tayo muna, paano ho ninyo naisipang pangalanan to ng Buenas? Sino bang Buenas? Alam ko Buenas kayo, no? Opo. Pero bakit Buenas? Nagsimula po kasi ito sa aming magulang. So, nag-start po sila mag-export ng nata de coco. At doon sa pagpunta po nila na iba't ibang bansa, doon nila nakita yung oportunidad na yung mga produkto po, pwede natin po ipadala sa ibang bansa. Kailan pa sila nag-export ng nata de coco? Siguro po mga 1980s po. Alam niyo, nakakalungkot. Every time na nakakakita ako ng produkto na galing sa ibang bansa, ini-import natin na merong halong nata de coco, nakakasama ng loob. Kasi nag-umpisa po ang produktong nata de coco sa Pilipinas. Tama po tayo yun. nag-introduce nun. Opo. Pagkatapos na pag-iiwanan tayo sa ibang bansa, pero tayo pala nag-i-export na rin. Opo. Gano'ng Tayo kalaki? na po. Gano'ng kalaki export natin? Ngayon po, available na po tayo sa almost 40 countries. Yung Buenas po. Wow. Opo. Talagang pampabuenas nga pala. Teka ma'am, tapos saan kayo kumukuha ng nata de coco? Yung mga nata de coco po at saka mga ibang mga fruit na preparations po sa mga suppliers po natin, sa mga farmers din po, kapwa mga farmers din Ano po. yun, nagko-contract grow kayo ma'am? May mga suppliers po tayo, opo. Tsaka partners po na farmers. Kaya nga, ano yun, from planting, kasi siyempre may standard tayong sinusunod. Yes, ano? opo. Ano yun, simula pagtatanim pa lang, ini-influence, tinutulungan na ninyo? Opo. We would usually give them naman po kung ano yung Salamat specification. po, salamat. Ma'am, ganong karaming farmers ngayon ang inyong natutulungan ha? Ngayon po siguro mga almost 100 na po yung mga farmers na Hindi mga lang ito magniniyog ha? Hindi lang ito Hindi lang po. So may mga ube rin po tayo, kasava, mga dahon po, maraming dahon, malunggay, saluyot. Kalamansi. Opo. Pati po Yun. mga isda, kasi in-export po din po natin yung mga dried fish, so pati po mga isda, pati po yung mga fisherman, mga fisher folks po natin, kasama po sa tulong natin. So, pati po bagoong. Pag bumili sila ng Buenas product, ibig sabihin nun, magsasakang Pilipino yun. Opo. Ibig sabihin, Pilipinong manggagawa ang tinulungan nun. Sa bawat produkto po, malaki po yung tulong. Tigilan yung imported ha. Ito, may mga Buenas products. Ma'am, gaano karaming variants ng Buenas? Buenas po products, we have the tropical fruit preserves po. Ito po yung mga favorite natin na halo-halo ingredients. Yes. So, We also have po yung frozen products, yung mga malunggay, mga saluyot, mga iba-ibang dahon. Nilalagay po natin siya sa frozen at yun po yung ine-export natin. At kasama po rin yung mga, syempre, ang bagoong po natin. Saan kayo nag-export ng bagoong?
Ngayon po, meron po tayo sa Canada. Wow. Yes, sa Europe, meron na rin po Ay, tayo. mga taga Toronto, ha, hanapin niyo yung Buenas. Mga taga Hayward, California. Sino ba itong mga nagpapabati dito sa atin? Mga taga New Jersey. Ha? Sa New Sa Jersey, Middle East, meron din po. Meron din, Sa Middle East din po, sa UAE, sa mga kapwa natin sa mga Dubai. Yan. Oo. Kuwait, Ayan, no? Saudi. So, ganun karami, more than 100 farmers ho yung inyong kapartner dito sa pagpuproduce ng mga produkto. Ano? Yes po. Kamusta naman presyuhan ng bili nyo sa kanila? Yung po Oh, naman ano pa? tayo sa farmers eh. So yun naman po yung gusto natin. Direct po natin silang kausap para Oo. hindi na po Mas mataas ang dumadaan. inyo. So, wala na kayong dinadaanan pang mga middleman. Yun po yun po yung gusto natin, na diretso na po tayo para at least po yung sa presyo, tsaka yung dun po sa quality po ng kukunin namin, alam na nila kung ano po yung standard para wala silang masisiraan. Ma'am, ang laki nyo na. Paano tumulong si Land Bank? Actually po, sa tulong po ni Land Bank, nagsimula po ang company namin. Siguro parang mga 35 workers lang po kami. Wow. So ngayon po, almost, lalo na pag ngayon po, ito po yung peak season natin, umabot na po tayo almost parang mga 1,000 na. Ma'am, thank you ha. Thank you. Dahil ganun karami yung inyong pinasasayong pamilya pagka Pasko. Ano? More than 1,000 families. Tapos dahil po... 5,000 workers. 1,000 workers. So 1,000 families yun. O times 5. Times 5,000 individuals. So, lupit ninyo. Tapos, mga farmers din po. kasama din kayo dun sa lifting MSMEs? Opo, actually dahil po sa Land Bank, napa-upgrade po namin yung facilities namin, nakapagpatayo po kami ng complete processing plant. Kasama na po yan parang from pagluluto all the way na po hanggang sa pag finished goods na po dahil po sa Land Bank na upgrade po namin yung operations namin, nakuha po namin yung almost 7 international certification. So ang mga pagkain po natin, it's very safe. We are GMP certified, HACCP certified. We are also FSSC 22,000 certified. Halal certified din also. Yun po. Oo. Bibida ko lang sandali ha. Baka akala nila ano yung lifting MSMEs lending program. Ito, pag startup capital, hanggang 500,000 ang pwede mong utangin pagka bagong negosyo. Pagka set up loan naman, hanggang 5 million. Yung pagpapalawak po ninyo. Tapos yung level up loan ay hanggang 50 million. Doon siguro kayo pumasok sa 50 million. Opo, level up. Kasi level up po ang Buenas. Na-level up po ni Land Bank ang Buenas. Mukhang mas malaki sa 50 million. Ano yun, ma'am? Cash o equipment ang ibinigay sa inyo? It's para po siyang working capital. So with the working capital po na binigay po ni Land Bank, kasama na po yung upgrade po ng equipment, pati po yung yung pagtulong po sa farmers, pagbili po ng kanilang mga produkto. Oo. So ngayon, ilan ang products natin? Ilang product line natin? Siguro a total of 100 products na po. 100. So lahat ng mga nandun, SKUs. lahat pala mo pwede mong tingnan sa sa pagkainan mo ngayong Pasko na sa Medianoche at saka Noche Buena, malamang garing lahat sa Buenas yun. Mga Buenas sa mga Pilipino at meron ganun Buenas po talaga. Tapos nationwide na rin yung distribution. Opo. Available po tayo nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga supermarkets at groceries. Ma'am, yung binabanggit nyo kanina na 1,000 workers sa production line pa, wala pa yung distribution line? Wala pa po. Wala pa? Opo. Sa office po, sa production, sa factory. Yung multiplier nun, dahil may mas marami yung distribution Kasi line ba? Kasi mayroon pa po tayong mga distributors din po, distributor partners nationwide. Natanggap na nilang kanilang 13th month pay. Opo. Yan ang gusto natin. Oo, kasi baka nakikinig si Secretary Benny Westma, sabihin nyo, hoy, teka muna, ang bonus ba niya? Ibigay na. Ayun, ibigay na. Siyempre, bebunasin ang negosyo pagka may malasakit ka talaga sa mga manggagawa mo, di ba? Ma'am, paano nagre-range ang inyong mga workers? Meron ba kayong mga PWD? Meron kasi ganun yung ibang mga Meron. May mga estudyante ba yan? Do you allow working students? Yung working students, may internship po. But that would be for the office work
po. Oo. But then yung mga employment po natin, kasi doon po sa planta natin, meron po kami isang area, we call it yung pre-processing facility. So doon po, yung bago po pumasok doon talaga sa production natin, malinis na po. Ibig sabihin, kung yung gulay, nakahimay na po yan, nakabalat na. So doon dito po, yung mga ini-employ po natin, pwede po kahit senior citizen kasi nagbabalat. Talaga, may mga senior citizen kayo ni-employ, nagbabalat po ng mga saging, naghihimay ng mga malunggay. So yun, at least hindi po sila sa loob ng production kung nasaan nandun po yung makina. So safe po sila kasi nandito po sila sa pre-processing. At saka may mga ilang percent ng kababaihan ang inyo ni-hire? Actually, marami pong mga kababaihan kasi yun po yung mga naghihimay, tapos yung mga nagbabalat po. Sa ano yung manual talaga ha? Hindi kayo nag-apply ng mga mechanized na ganun para makapag-generate pa rin ng employment? Marami po kasi sa raw material, manual po kasi talaga yung paghimay at pagbalat. Pero dun po sa production po, meron naman pong mga mechanized na po. Ma'am, thank you ha. Alam nyo, pagka nakakarinig ko tayo ng mga programa o ng mga kumpanya na nagmamalasakit ng ganun sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga farmers, so nakakatuwa ho. Dahil lang sabi nga nila ngayon, pahirapan maghanap ng trabaho. Eto, kung gusto ho ninyo, mag-venture ho kayo, apply ho kayo sa Buenas. Dahil malamang yung mga middle management nito at mga rank and file nito, binuenas ngayong Pasko. Ha? Hindi lang dahil sa masarap ang mga produkto, but more than that, the benefits na kanila pong napapakinabangan. Ma'am, anong gusto nyong iparating sa ating mga kababayan? Anong gusto nyo iparating sa Land Bank? Actually, nagpapasalamat po kami sa Land Bank dahil po sa tulong na binigay niya. Yung partnership po namin over 15 years na po siya. Tagal na ha? Opo. So talaga pong nagsimula kami with Land Bank at kahit hanggang ngayon po, patuloy pa rin po ang pagsuporta nila. And syempre, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng tumatangkilik sa Buenas dahil po sa pagbili po ninyo ng Buenas product, sigurado pong nakakatulong po, din po tayo dun sa ating kapwang Pilipino. Yan, And then, of course, we should always be Pinoy, proud to be Pinoy because the Buenas products are Pinoy made. Yan. Tsaka produkto ho ito ng mga magsasaka. Ma'am, anong gusto niyo iparating sa ating mga kababayan? Siguro po sa lahat ng mga kababayan natin sa nakatira po sa buong mundo, masaya po natin ipagdiwang ang ating Pasko at basta magkakasama tayo kahit saan man tayo, Buenas ang Pasko. Yan, totoo kayo dyan. Basta't magkakaisa, nagkabuo ang pamilya. Kung may mga nag-aaway-away dyan, magkasundo kayo ha. Hindi kayo bubuinasin pagka may mga away sa pamilya ha. Ayan, kita naman ninyo yung magkapatid, di ba? Wala ka nakikita higing na ng inggitan ha, dahil nandun lagi yung ilan ho kayo magkakapatid, ma'am? 4 po. 4. And So, siya po yung actually yung panganay. Ganun ba? panganay. Parang bunso kayo ha. Ako po yung pangalawa. Tapos meron din po kaming dalawang mas nakakabatang kapatid na dalawang lalaki. Dalawa po sila. Mga binata pa? Binata pa po. Uy, nako, dalaga yung anak ko. Ma'am, thank you ha. Thank you for coming over. Thank ha. you so much. At maraming salamat sa Buenas for keeping that Filipino pride sa pagtakbo ng panahon. Thank you. Thank you Maraming po. salamat. Thank you. Ayan, si Ma'am Nicole Pamela Yang Chu at si Ma'am Noreen Pearl Yang Ong ang mula po sa Global Food Solutions. Sila po nagpo-produce ng mga Buenas products. Maraming salamat po sa inyo at tunay nakahanga-hanga po ang kwento ng Buenas sa pakikipagtulungan ng Land Bank. Isang local company nagmahal sa dekalidad na produkto, nagtiwala po sa partnership ng Land Bank. At para sa mga negosyanteng nagnanais magsimula o kayo magpalago, tandaan, nariyan po ang Land Bank para suportahan kayo, gaya na lamang ng Lifting MSMEs Lending Program. At sa inyong lahat, maligaya at mapayapang masaganang Pasko mula sa aming pamilya dito po sa DCRH at sa buong Land Bank family. Mabuenas na Pasko! Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang, ACS na umaga. Huwag mong kalimutan ang sikreto ng kare-kare, Buenas Gourmet Bagoong. Para maging espesyal ang fruit salad, lagyan mo ng Buenas Nata de Coco at Buenas Apple. Ang
sikreto para sa sarap na may pagmamahal, buenas ube at makapuno. Yan, sakto lang. Basta may puso sa pagluluto, laging masarap. Sino nag-set up niyan? Kahit saan man kayo, basta't magkakasama tayo, Buenas ang Pasko. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Bili ni Itay, pagyamanin ng lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank. Sinanay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainableng agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundo ng digital. Napagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Pilipinas! Isang minuto na lamang, 6 na umaga. Nananakit naman yung kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan, epekto huyan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles at glucosagreen para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Habol lang natin ang report ni Giselle Ricaport, DOE, pinalakas ang kampanya laban sa bote-boteng bentahan ng mga fuel. RH15, Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Pinalakas pa ng Department of Energy ang kanilang mga inisyatiba upang matigil na yung bote-boteng bentahan ng petrolyo sa ilang lugar. Kabilang dito yung pinaigting na koordinasyon ng DOE Visayas at Bureau of Fire Protection, Negros Oriental at Siquijor upang masiguro na ligtas, maayos at sumusunod sa pamantayan yung operasyon ng LPG at liquid fuel sa mga komunidad. Nagbigay ng commitment yung dalawang kagawaran para sa pagtutulungan sa inspeksyon, monitoring at pagpapatupad ng safety standard mula sa LPG facility at delivery vehicles hanggang sa alternatibong solusyon laban sa delikadong bote-bote. Tuloy-tuloy yung ugnayan ng mga ahensya daya o kaya mas mapalalakas daw yung proteksyon ng mga mamimili at mas napangangalagaan yung kalagtasan ng ating mga kababayan. Sinaluduhan naman ng kagawaran yung mga lokal na pamahalaan na aktibong tumutulong para mahinto na yung nabanggit na sistema sa Mindanao naman. Kabilang sa Dapitan, Davao, Tagol, General Santos, Trento, Mainit, Tupi, Cagayan de Oro at sa Bayabas. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Tsaka delikado yan, ha? Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, siya ang Halapalmonos, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa ulang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Winston Churchill.
Ang sabi po ni Winston Churchill, you will never reach destination if you stop and throw stones at every dog that barks. 2x2 at ACS Balita in just a while. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minutos makalipas ang ACS na umaga. This time check is brought to you by